Gaya ng sinasabi ko, andito na ako ngayon sa loob ng coffee farm sa Five Farm Mountain. Maya-maya iikot tayo. Pero bago ko kayo iikot sa taniman dito, gusto kong ipakita muna sa inyo ang napakagandang tanawin dito sa lugar na ito ng Five Farm Mountain. Actually, ang Five Farm Mountain kahit nasa ang corner naman, kahit saang lugar ka tumayo, talagang makikita mo ang napakagandang tanawin, matatanaw mo ang kabundukan at ang kapatagan sa ibaba ng bundok. Heto ngayon, andito ako sa loob ng coffee farm. Dahil nasa coffee farm tayo ngayon, ang nakikita nyo ay ang saging at mga puno ng kape dito sa coffee farm. Pero mamaya ko na ipapakita sa inyo ang halaman. Ngayon, ang gusto kong makita nyo muna ang napakagandang itsura ng lugar, napakagandang tanawin dito sa lugar na ito. Parte ito ng Haifa Mountain, Jisan, Saudi Arabia. Sige po, i-enjoy nyong tingnan ang napakagandang tanawin dito sa Haifa Mountain sa loob ng coffee farm. Itong puno sa aking harapan, siguro kilala nyo ito, yan po ay atis. Mamaya titingnan ko kung ano ang tawag nila sa atis. At para bigyan ko lang kayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa Haifa Mountain. Ang Haifa Mountain ay isa sa pinakamalalaking at pinakamatataas na mountain ranges dito sa Jisan region, Saudi Arabia. At ang kanyang slope, kung titingnan mo, matarik na matarik. Pero ang dami pa rin mga malalaking gusali at bahay na nakatayo. At itong nasa screen ngayon, para siyang terraces, talagang ginawa yan para magkaroon ng plain surface ang farm na pwedeng taniman ng prutas, gulay at iba pang mga high value crops ng mga farmers dito. So ang Jisan province, sabi ko na parang Pilipinas, at ang Haifa Mountain naman, kombinasyon siya ng residential, commercial, farm area at saka tourist destination dito sa Jisan. Makikita nyo naman. Ang mga gusali sa taas at sa tuktok ng bundok ay ang iba residential houses, ang iba naman commercial buildings at meron dyan mga accommodation facilities. So kung gusto nyo pumunta rito, mag-overnight o kaya manatili ng ilang araw dito, hindi po problema ang accommodation facility kasi meron kayong pwedeng upahan dito, meron kayong pwedeng tuluyan sa Haifa Mountain. Ang aking kaibigan na siyang nagdala sa akin dito sa Haifa, minamaniobra na ang sasakyan para ihanda mamaya sa pag-alis namin. Nakikita nyo siguro medyo maliit lang ang espasyo ng parking area dito, kaya talagang maliit lang na sasakyan ang pwede rito. Medyo mahirap magmaniobra, kinakailangan magaling ang skill mo sa driving. Pero ang kaibigan ko naman, sanay na sanayan na mountain driver. Ang nakasuot po ng makulay na tradisyonal na damit ng mga tao rito sa Jisan, siya ang may-ari ng farm, si Mr. Yahya Al-Fifi.
Let me now bring you around the farm, and this is a coffee farm, so I'm expecting that majority of the plants here are coffee, and I'm so excited to have a closer look at the Arabic coffee plant. Okay guys, here at the farm, the first tree that Baba is showing me is, in the Philippines we call this atis. Here, let us find what is the name of this. Baba, ما هو اسم الشجرة؟ قشطة قشطة Gishta. عربي قشطة Gishta. Gishta. So this is Gishta. سفرجل سفرجل يا شفلح. شفرجل. Ngayon po, kung excited na kayong makita at malaman kung ano ang itsura ng puno ng Arabic coffee, ito na po siya. Kaping-kapi sa Pilipinas. Wala talaga siyang pinag-iba sa kape natin, yung kaping barako, ang bunga, ang puno, at ang dahon. Ang pagkakaiba nga lang pala, ang kaping barako, doon sa farm namin, parang tumpok-tumpok siya kung mamunga. Ito para siyang individual pero magkakatabi rin. Kaya kung titingnan mo parang tumpok-tumpok rin. Kaya lang yung kaping barako, ibang klase ang pagkatumpok niya. Pero parehong-pareho. Heto po ang hinog na bunga ng Arabic coffee. Heto muli ang Arabic coffee. At sabi kanina sa akin ni Baba, mula sa araw na itinanim mo siya, maghihintay ka ng 2 taon bago mamunga. Mas madali nga ito kaysa sa kaping barako natin kasi ang alam ko ang kaping barako, maghihintay ka ng mga 5 taon bago mamunga kung ang itatanim mo ay seedlings. Pero kung marketed ang itatanim mo, syempre iba yun. Mas mabilis yun kasi matured na halaman na siya, kaya mas madaling mamunga. Ayan, tingnan nyo po, kaping-kapi natin sa Pilipinas. At sa aking pag-iikot po, ito ang medyo nakapukaw ng pansin sa akin. Nakikita nyo yan, sili. Siling labuyo. Sa Pilipinas, alam natin na ang siling labuyo ay sa Bicol, gaya ng pili. Pero dito sa Jisan, meron ding siling labuyo. Akala ko ba ang Uragon ay sa Bicol lang? Ang Jisan pala ay Uragon din. Maurag man pala ang Jisan. Igwang siling labuyo. Now we are here inside the house of Mr. Yahya Alfifi, one of the most respected gentlemen here in Fifa Mountain, and I thank him for the wonderful accommodation he gave me in his house and of course in his coffee farm here in Fifa Mountain. Okay guys, Baba is a well-respected gentleman here in Fifa Mountain. My guide, my friend, Mr. Fuad, actually telling that Baba is just like his father. And I could see that when he received me in his house. This is on top of the mountain. And really, he is such a really nice person. Baba, thank you so much for receiving me in your house. Thank you. And thank you for the warm accommodation. I drink lots of Arabic coffee because I'm addicted to Arabic coffee. So that's why. Baba, shukran. Here is again Baba. And here is also my friend Fuad. Join us please. There no coffee. Okay, a moment. From Uncle Yahya. So this one now, the coffee that my friend Fuad is putting on the cup. Welcome Danny and Fefa. Oh, thank you so much. Now, You're this is the welcome. coffee. This is the Arabic coffee Oh, from it's Fefa. hot. It's hot. Number 1. Wait, it's hot. So, actually, that coffee is the Arabic coffee that Baba has a farm here in FIFA.